marahil ay hindi na lingid sa inyo na o di kakaiba ang mga talatang inyong narinig. At madalas nga na ito ay ginagamit sa mga pangangaral at pag-aaral, hindi po ba? Ang layunin ng mensahe natin ngayon ay upang suriin natin muli ang itinuturo ng Panginoon patungkol sa pananalangin. Ano nga ba ang karanasan natin sa mga pananalangin? Bakit parang kung minsan may mali? O di kaya naman ay kulang sa ating mga pananalangin? Ayon ba o sumasang-ayon ba ang ating mga pananalangin sa turo ng Panginoon? Sa hapon na ito ay ang pasugo na nais kong dalhin sa inyo sa hapon ito ay ang tunay na pananalangin ay hindi pakitang tao kundi taos-pusong nangangayupapa, nagtitiwala, nagpapakumbaba, at nanganganlong at nagpaparangal sa Diyos. Umiti si pastor dahil narinig yung salitang pasugo. Ang salitang pasugo ay hango yan sa lumang translation. Na ang ibig lang sabihin yan ay mensahe. Kaya wag po kayong, baka sabihin ninyo ang tumayo sa inyo ay sugo, no? Dalawang puntos lang ating pag-aaralan. Ang una ay mayroon kasing huwad na panalangin at mayroon din namang tinatawag na huwaran na panalangin. Una, ating tingnan yung huwad na panalangin. Ano ba itong huwad na panalangin na tinutukoy ng Panginoon? O sa ibang salita ay pwede nating sabihin mga hindi karapat-dapat na panalangin ayon sa Panginoon. Ano ba yung mga panalangin ninyo na baka ito ay ginagaya natin, no? At ang unang puntos natin na yan, ang subpoint ay ang panalangin ng isang artista o aktor. Sabi doon, at kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari. Ang salitang yan, sa salitang Grego, ay hango sa salitang hypocrites na isinalin sa English na hypocrite o mapagkunwari sa wikang Tagalog natin, no? But by definition, it is an actor under an assumed character. So, ang hypocrites ay, sabihin na natin nga, na siya ay artista. No? Paano ba kumikilos? Paano ba umaarte ay yung artista? Paano ba ginagawa ng isang artista? Pagka siya ay umaarte. So, bago gumawa ng isang pelikula, syempre, meron mo ng kwento. At sa kwentong ito, meron siyang script. No? So, kung nananalangin kayo na puro scripted lang yung prayer ninyo, napapasama na kayo sa mga artista. Kaya, pag nag-pray kayo at puro scripted yung ginagawa niyo sa pagpananalangin nyo, ay matatawag ka ng artista. No? Ito ay maaaring isang drama o kwento ng pag-ibig o true-to-life story. Maaari din comedy, action, o baka naman horror. Mga paraan ng pananalangin ninyo, no? Gaano man kaseryoso ang isang pag-arte, magawan man niya ng buhay ang istorya ng ganyang ginagampanan, arte pa rin yun. Di ba? Kahit anong galing mo na sa pag-arte, pag nagpe-pray ka, arte pa rin yun, no? So sa pag-arte, kasi hindi naman talaga siya ang tunay na may katawan ng kwento. Sa pananalangin, hindi pwede na ikaw ang nagsasalita pero hindi ikaw yun. Pwede ba yun? Parang ano lang, parang nire-represent mo lang yung ibang tao. Hindi ikaw mismo yung nagpe-pray, di ba? So kung nananalangin tayo, baka kung minsan ay nagpe-pray kayo na baka hindi pa kayo makapag-pray, kung hindi pa kayo nakapag-lipstick, hindi kayo makapag-makeup, no? Wala kayong talent manager, no? At mahirap daw umarte
na wala kayong talent fee, di ba? Kasi iba nga yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, tandaan natin na sa pananalangin, kapag gaganyan ang klase ng pananalangin natin, ang sabi ng Panginoon, they have or to have out, that is receive in full. Tinanggap na nila. No? Sorry ka na lang, wala ka nang aasahan. Kasi tinanggap mo na. Andiyan na yung bayad mo. Naging sikat ka na, naging, di ba sabi nga ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong, sila ay pumupunta doon sa mga lugar na kung saan nakikita sila ng mga tao. Sabing ganon, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga, sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. So, sikat ka na, no? Kasi nakita ka na, ang galing mong umarte, magaling ka mag-pray, di ba? Parang ganon. Kaya, tinanggap mo na ang dapat mong tanggapin. Tanda natin na sa pananalangin ay hindi tayo tumatayo o wala tayo sa studio. Wala tayo sa set, no? Hindi tayo gumagawa ng pelikula na para lang mapahanga natin ang mga tao. Ang pananalangin natin ay hindi isang palabas. So, ayon sa Hebreo, Kabanatang 10, talatang 22, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winiwisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. So, tayo ay lumalapit na may tapat na puso. Pangalawa na mali o hindi karapat-dapat na pananalangin o huwad na pananalangin ay yung ang panalangin ng isang mautal o madaldal. Ang sabi nyo sa talatang 7, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil. Ang salitang paulit-ulit ay mula sa salitang Grego na batologeo na sinali sa English na vain repetition. By definition is to stutter or to pray tediously, no? Na ginagawa ng mga hintil. Ayon sa Panginoon, bakit ba ginagawa nila ito? Para sa tingin nila ay mapapakinggan sila doon sa dami ng kanilang sinasabi. May mga sinabi pa dito ang Panginoon Jesus na ginagawa ng mga hentil, no? Ilan sa mga halimbawa ng paulit-ulit na pagdarasal, kagaya ng ginagawa, pasensya, at ginamit natin itong halimbawa kasi ginagawa nila, no? Islam, no? Ang mga Muslim nagdarasal ng 5 beses isang araw, inuulit ang parehong Arabic na panalangin sa bawat pagdarasal. Yung, alam nyo, siguro pag nakakapanood kayo ng pelikula, di ba, yung mga Muslim, sinasabi nila, Allahu Akbar. Ang Diyos ay dakila. Alam niyo ba kung ilang beses inuulit ito sa isang araw lang? 100 times. 100, paulit-ulit yun. At marami pa silang ginagamit ng mga salita, kagaya ng Subhanallah, Amdulhinillah, Allahu Akbar, kaluwalhatian sa Diyos, salamat sa Diyos, at ang Diyos ay dakila. 32 beses inuulit pagkatapos ng panalangin. Ang mga Budismo ay meron tinatawag na chanting o mantra. Karaniwan sa mantra, ang sabi nila doon ay Omni Mani Padme Hum, isang Tibetanong dasal na inuulit-ulit. O yun namang tinatawag na Nichiren Buddhism, ang sabi naman nila ay Nammyo Renge Kyo. Huwag nyo nang subukang dasalin yan. At meron pa ay ang mga Hinduismo, no?
gumagamit ng mga Hindu ng prayer beads o tinatawag na mala. Alam niyo yung rosaryo sa Romano Katoliko, di ba? O yung parang ganun yun, may beads. Nakapalupot dito, di ba? Ang mga Muslim, alam ko meron din ganun eh. Habang nagtatravel sila, hawak ng hawak yun sa beads, paikot-ikot, di ba? Nagdadasal yun, nag-chanting, no? Kung tawagin. Alam niyo ba kung ilang beses nilang ginagawa yan? 108 beses sa bawat dasal. At ang halimbawa niyan itong Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O baka mamaya praktisin niyo pag-uwi niyo, ha? At meron pang isa, Om na Shivaya, no? Isang panalangin sa Diyos na si Shiva. Inuulit-ulit, no? Ngayon sa mga talatang o sa mga halimbawang yan, ano ba ang pinapakita ng Diyos o ng Panginoon sa atin? Ay sa Mateo 6:6, sabing ganon, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. So ang ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-pray, hindi isang ritual, kundi isang relasyon, no? Ano ang tinatawag natin sa Diyos? Siya ang ating Ama. Bakit tayo tinuturuan ng Panginoon? Upang makita natin na ang Diyos ay siyang mapagmahal na Diyos sa atin, no? Sa unang Korinto 14, talatang 15, ano nga kung gayon ang aking gagawin? Ako'y mananalangin sa Espiritu at ako'y mananalangin din sa isipan. Ako ay aawit sa Espiritu at ako'y aawit din sa isipan. So, ang pananalangin ay hindi lang ito kinakabisado. Hindi ito minamantra, no, o chinachanting, no, kundi ito dapat ay may tunay na damdamin tayo, meron tayong kaseryosohan, at meron tayong malinaw na pag-iisip, no? Hindi ka nagpe-pray na kahit wala sa isip mo, basta daldal ka lang ng daldal, no? Sa Hebreo, Kabanatang 4, talatang 16, sabing ganon, kaya't lumapit tayo ng may lakas na loob sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya upang matulungan tayo sa panahon ng pangangailangan. So, ang sinabi dito ng sumulat ng Hebreo ay dumalapit tayo sa trono ng biyaya, no? Hindi tayo nagpapapicture o kaya gumagawa ng senaryo, kundi lumalapit tayo sa Diyos kasi alam natin na ang Diyos lang ang makakatugon sa mga suliranin natin, sa mga pangangailangan at lahat ng bagay na ating dapat ilapit sa Kanya. Ngayon sa atin, kung magkaminsan ay nakakapakinig ako ng mga panalangin na kung tawagin ito sa English ay pillar, no? Pillar in prayer refers to unnecessary words or phrases used repeatedly during prayer, often to fill silence or buy time to think, like saying, you know, or even repeating God's name excessively, which can detract from the purpose and meaning of the prayer itself. Essentially, it's verbal placeholder that doesn't add significant meaning to the prayer itself. Kung hindi kayo sanay na mag-pray, di ba, kalalakihan, di ba? Nga kalalakihan ay manalangin. Ngayon, kung hindi kayo sanay mag-pray doon sa tinatawag natin congregational prayer o kaya ikaw ang magli-lead ng prayer at mananalangin ka, hindi ka sanay, siguro ganun yung iba, no? Parang siyempre natetense ka minsan, bigla kang tinawag, hindi mo alam. Nag-pray ka, puro Panginoon, Panginoon, Ama, Ama. Ganyan ang prayer mo. Paulit-ulit ka, no? Sana ganito, sana ganyan. Puro ganun ang prayer mo, no?
Ang masasabi lang natin dyan, para magawa nating mag-pray, siyempre gawin yung personal. Kasi itong turo ng Panginoong Hesus ay personal. No? Personal yan. So anong ginagawa? Ang sabi ng Panginoong Hesus, at pagkasara ng inyong pinto, ang sabing ganon. Anong pinapakita doon? Na pagkasara ng pinto, hindi mo pinapakita yung mga, kagaya nito, nakasara ang pinto natin. Hindi naman natin sinasabi dyan, oy, SGCC to, nananalangin kami ha. Nakita niyo, nakasara, di ba? Kasi nagpe-pray tayo, nananalangin tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, at ito ay patungkol sa Kanya, at tayo ay seryoso din sa ginagawa natin. Hindi natin ginagawa yun na, oy mga kapitbahay, pakinggan nyo, kami nananalangin. Di ba? Ganon din sinasabi niya, pagka-personal na ginagawa mo yun, ang dapat mong gawin, kausapin mo ang Diyos. Di ba? Para pagka tumayo ka dito at ikaw nanalangin, ganon din ang ginagawa mo. Kung paano mo ginagawang personal yon. Kayo ba pag nananalangin sa bahay ninyo ay nakikipag-usap kayo? O basta gano'n? Ganon lang ba? Nag-uusap tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kaya nga pinasasara niyo yung pinto para ano? Ano bang purpose nun? Para seryoso na nakikipag-usap ka sa Diyos. Para personal yon, no? Hindi yung parang sinasabi mo pa sa ibang tao. Pagka kayong dalawa ba, halimbawa, kayo mag-asawa, si pastor, pag nag-uusap ba kayo, kinakailan pa ba? Dini-display nyo pa ba sa kapitbahay nyo? Hindi na, di ba? Pang mag-asawa lang yun eh. Hindi yung pwedeng sabihin. Ganon din yun eh, personal din yun eh. Pagka ikaw nananalangin sa bahay, ay hindi yung paulit-ulit, yun nga, at pakitang tao. Kundi yun ay seryoso na pagsamba. At ang ikalawang puntos natin, tingnan natin, ano nga yung matapos nating tingnan yung mga mali, tingnan naman natin kung ano yung tama. Huwaran na panalangin. Ang unang puntos natin sa huwarang panalangin ay magsimula, pagsamba at pagsuko, no? Ano yung pagsamba at pagsuko? Dito sa tinalakay ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Ito yung model na prayer na tinuro ng Panginoon. Paano kayo mananalangin? Ang sabi ng Panginoon, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So ano ba ibig sabihin ng sambahin nawa ang iyong pangalan? Ang ibig sabihin noon sa salitang Griego na hagiaso, nangangahulugan na pakabanalin, pahalagahan o ituring na banal ang pangalan ng Diyos. Sa mga awit, 111, talatang 9, sabing ganon, siya ay nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan, kanyang inutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. So ang pangalan ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang mismong pagka-Diyos o kanyang karakter at kaluwalhatian. Alam natin yan, no? Naririnig natin yan. Kagaya ng Genesis 22, talatang 14, sinabi diyan na kaya tinawag ni Abraham ang lugar na yon na Yahweh Jireh. Kaya sinasabi sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon, ito ay ipinagkaloob. Bakit gano'n, no? Diyos nagbibigay. Ibig sabihin, no, Yahweh Jireh na yon. Ang Yahweh Rapha, ang Diyos ang nagpapagaling. Ang Yahweh Shalom, ang Diyos ang nagbigay ng kapayapaan. So sa mga talatang yan, sa Exodus 3, kabanatang 14, sinasabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ano ibig sabihin na? Nagpapakita na ang Diyos ang makapangyarihan at hindi nagbabago.
Sa Pilipos, Kabanatang 2, talatang 11 hanggang talatang 9 hanggang 11, sabi doon, kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus muhod ang bawat tuhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. So makikita natin diyan na pinararangalan talaga, sinasamba talaga ang Diyos, no? At sa unang Pedro, kabanatang 1:15 hanggang 16, sabi gano'n, sa halip yamang banal, ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Sa ating mga panalangin ay itinataas natin ang Panginoon, sinasamba natin siya, no? At sa Awit, kabanatang 22, iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kalagayan. Paano natin mapapabanal o maluluwalhati ang pangalan ng Diyos sa ating mga buhay? Paano nga kung hindi tayo mga anak? Ang itinuro ng Panginoong Jesus ay, sabing ganon, ganito kayo mananalangin. Di ba? At tinawag doon na ang Diyos ay Ama. No? Ang Diyos ay Ama ng mga nananampalataya sa Kanya. No? Hindi naman lahat ay anak ng Diyos. No? Sabing ganon sa Juan, Kabanatang 1, talatang 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Diba? At dahil anak, minamahal ng Ama. Sa Mateo, Kabanatang 7, talatang 9 hanggang 11, mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak, ay bato ang ibibigay? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Hindi lamang yan, kundi ang Diyos din bilang Ama ang siyang, ayon sa Hebreo, Kabanatang 12, nagtutuwid, nagdidisiplina sa atin. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang Kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinakikitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anong anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Ang pagiging ama ng Diyos ay nangangahulugan din ng Kanyang disiplina at gabay sa Kanyang mga anak. Isa pa ay ang anak ay tumanggap ng personal na pagkalinga ng Diyos ayon sa Roma 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkup, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. No? Hindi yung dahil kabisado mo lang, Ama. No? Marami tawag ng tawag, Ama. Ama. No? Umiiyak pa, yung iba, no? May paiyak-iyak, ano. Kaya lang, ang tanong, paano mo ka bang naging anak? Bakit ka nagkaroon ng karapatan na tumawag ka ng Ama sa Diyos? Hindi dahil ikaw ay nilalang lang ng Diyos, no? Lagi natin tatandaan, sinabi ng Panginoon doon, di ba? Lahat ng mga nagsisimpalataya sa Panginoon. So kung wala kang pananampalataya sa Panginoon Kristo, hindi mo matatawag na ikaw ay anak ng Diyos. No?
Sabi sa Galatia 3, talatang 26, sapagkat kay Kristo Jesus kayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Sa pananampalataya kay Jesus. Kaya hindi mo pwedeng tawaging Diyos, hindi mo pwedeng tawaging Ama ang Diyos kung wala ka kay Kristo Jesus. Bilang mga anak, ay kailangan din nating isuko ang ating buhay. No? Ito ay pang-araw-araw na pagsuko sa Kanya. Sabi niya sa Kabanatang 6, talatang 10, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. No? At sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idadagdag sa inyo. So, kinakailangan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit ito ay mahirap o hindi ayon sa ating mga gusto. Di ba, lumalaban yung ating kalooban kumisan, pero ang tinuturo dito ng Panginoong Kristo ay magpasakop tayo para hindi lumaban yung kalooban natin sa kalooban ng Ama. No? Si Jesus mismo ang ating huwaran. Sabi niya sa Lucas 22, talatang 42, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ng kopang ito, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Kailangan natin ng pagtitiwala sa Diyos. Sa Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 6, sabi ganon, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Itutuwid niya ang iyong mga landasin. So, sa ating mga panalangin ay hinahangad natin na mangyari sa ating buhay ang kalooban ng Diyos. At dumating ang paghahari niya. Sa araw-araw ay maghari siya sa atin. Mangyari ang kalooban niya sa atin. Kaya nga sabi ni Pablo sa Roma 12, talatang 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa Diyos, na siyang inyong makatwirang paglilingkod. No? Ang tanong, ano ang mga bagay sa iyong buhay na mahirap mong isuko sa Diyos ngayon? Paano mo ito ipagkakatiwala sa Kanya? Paano mo ipinagkakatiwala yung bagay na mahirap para sa iyo na gawin? No? Pangalawang puntos natin ay yung pagtitiwala. No? Magtiwala sa Kanya sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sabi nga sa talatang 11, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Ang panalangin ito ay nagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Diyos bilang ating tagapagbigay. Binibigyan tayo ng Panginoon. Kaya sa Kanya tayo lumalapit. Sa English, yung daily bread, no? Ano ba pagkakaintindi natin dyan? Tinapay? Literal? O, di wag kayong kumain ng kanin. Tinapay, sabi nyo, di ba? Pagka ganun pagkaintindi mo, di ba? So, hindi yung daily bread ay hindi lang literal na pagkain. At tinapay, no? So, kasama dyan ay yung mga pangangailangan mong physical, emotional, at maging ng
spiritual na pangangailangan. Bigyan mo kami. Yan ang sabi ang panalangin ay tinuro sa atin. Yun ay pagtitiwala at pag-asa na mayroon tayong Diyos na tinatawagan na nakakapakinig sa atin. At siya rin ang magbibigay sa atin. No? Kaya nga sinabi ni Pablo sa Pilipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. So, tumatanggap tayo ng mga pagpapalang ito hindi dahil sa masipag ka o dahil sa magaling ka, no? Ina-acknowledge natin at inihingi natin ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa kahabagan ng Diyos na kay Kristo Jesus. Makikita rin natin dito na araw-araw yun. Araw-araw. Sabi niya, daily bread. No? Kung minsan dito, may mga nagpapatuto, di ba, sa mga prayer meeting, kinagagalak nila na sila ay tumatanggap, no, sa araw-araw at hindi sila nagtitiwala doon sa dahil kasi maraming nakaimbak sa rep, no, dahil marami silang mga investment, no, at madali lang na makakatanggap sila, di ba? Pero tinuturo kasi dito yung araw-araw na pagtitiwala mo sa Diyos, hindi sa pagtitiwala mo sa iyong kakayanan lang o sa iyong sa sarili lang, no? Ano ba yung sinabi ng Panginoong Hesus dun sa talatang 34, Mateo 6, sabing ganon. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa na bukas ang magdadala ng sariling kabalisahan. Sapat na para sa araw na ito ang kanyang sariling problema. No? So yung problema, hayaan mo siyang mamroblema. Huwag ikaw yung mamroblema, no? Yung problema, hayaan mo yan, mamroblema yung problema niya. Problema niya yun, no? Tayo, wala tayong problema dahil meron tayong Diyos na pinagtitiwalaan. At, yun nga, kontento ka naman, di ba? Kontento ka na sa kinakain mo. Eh, ano pa bang kailangan mo? So, makikita rin natin na ang Panginoong Hesus ang tinapay. Siya ang tinapay ng buhay, di ba? So, kaya hindi lang physical di ba? Spiritual din, no? Na ang pag-asa mo ay hindi lang nandoon nakatingin ka sa kinakain mo sa araw-araw, kundi nakatingin ka doon sa nagbibigay sa iyo ng pagkain mo sa araw. At dito makikita din natin patuloy tayong tinuturuan na magpasalamat sa Kanya. Sabi ni Pablo sa 2 Korinto, kabanatang 7, talatang sabing ganon. At kaya ng Diyos na pasaganahin ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. So hindi tayo pinagpapala ng Diyos para pang sariling kalwalhatian, di ba? 'Yon. Tinuturuan din tayo ng Diyos na magbigay din tayo sa iba. Huwag tayong maging madamot at maging bukas palad tayo sa iba. No? Kasi pinapasagana tayo ng Panginoon sa araw-araw. At kung titingnan nyo, bigyan mo kami. Hindi nyo sinasabing, bigyan mo ako. No? Hindi mo sinosolo yung panalangin. Kaya nga, sa mga petition at sa mga supplication, ay inaalala natin yung mga kapatid natin, inaalala natin yung mga nagkakaroon ng problema, nagkakasakit, di ba? Yung mga walang makain, di ba? At hindi nyo lang pinagpipray yun, di ba? Pinapasagana ka, kaya pag meron ka, binibigyan mo rin yung iba, di ba?
tanong natin ngayon, ano ang isang aspeto ng iyong buhay kung saan kailangan mong magtiwala ng higit sa Diyos ngayon? Mayroon ba na aspeto ng buhay niyo na kung saan kailangan mong magtiwala ng higit sa Diyos? Panahon na ngayon ng ng eleksyon. Hindi ba kayo nag-aalala kung sino yung magiging leader natin? O sino yung susunod na tatayo diyan, no? Baka mamaya kung ano-ano ang gawin nila. So isama natin sa panalangin sila, no? Yung family camp natin 2026, hindi ba kayo nag-aalala diyan? No. Nag-aalala kayo? Mag-pray tayo. So, dumako tayo sa pangatlo, pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba, magpakumbaba upang patawarin sa kasalanan at matutong magpatawad. Sabi gano'n sa talatang 12, at patawarin mo kami sa aming pagkakautang gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. May utang ba kayo? Sabi gano'n, yung utang dito ay tinukoy, hindi yung utang ninyo sa bangko, hindi yung utang ninyo sa kapitbahay nyo, sa kapatid nyo, o baka nagpautang kayo, nag-aalala kayo, di makapagbayad. Hindi gano'n, no? Kundi, ayon sa Lucas, 11 talatang 4, tinukoy dyan, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kasalanan yun, ano? Mahirap pagdating sa kasalanan na, di ba? Sabi doon sa Roma 6, talatang 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang tinuturo ng Panginoon dito ay papaano tayong hindi lang hihingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, kundi paano ka magpapatawad ng kasalanan ng iba. No? Bakit ba mahalaga ang pagpapatawad ng kasalanan ayon sa Panginoong Jesucristo? No? Isipin nyo na lang yung talatang yan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paano kung ang isang tao nagkasala sa'yo, papatayin mo? Kasi bayad niya, ang bayad ng kasalanan, kamatayan eh. Di ba? Ay di lahat tayo dito magpapatayan dahil lahat tayo nagkakasala. Di ba? Kung isipin natin, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan eh. Ikaw, nagkasala ka sa akin, papatayin kita. Ganun ba? Ang hirap, di ba? Pero sabing ganun, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad. No, isipin mo yung walang bayad. Ikaw pinatawad ka sa kasalanan mo nang walang bayad. Di ba? Ano sabi doon? Ay buhay na walang hanggan. Binigyan ka ng buhay na walang... Paano mo susukatin yung walang hanggan? Paano mo ngayon bibilangin, susukatin yung pagkakasala ng iba sa iyo? Binibigyan ka ng buhay na walang hanggan. No? Matatapatan mo ba? O mabibigyan mo ba ng equivalent yon? Yung halaga nun, yung buhay na walang hanggan? Masusukat mo ba yun doon sa konting binigay mo para sa kanya? Di ba kung minsan, ganun, sama loob din yun dahil ito walang utang na loob eh. Ginawa mo na lahat ng mabubuting bagay. Walang hiya pa rin, no? Hindi ko mapatawad ito eh, no? Pwedeng sakaling ko na lang ito, bitayin ko to eh, di ba? Minsan nag-e-expression tayo ng gano'n, di ba? Pero tingnan nyo, doon sa kawalang hanggan na ibinigay ng Diyos sa atin, di ba? Paano mo susukatin yun? Di ba? Hindi mo matatapatan yun. Kahit ano pa yung binigay mo. Isang sakong bigas. Binigyan mo yan ng, alam mo, 100,000 pa.
ilang libo pa ang binigay mo sa kanya. Eh, walang katapat yun doon sa walang hanggang buhay, walang hanggang kapatawaran, no, ng Diyos na ibinigay sa iyo. Kaya tatanda natin sinabi ng Panginoon doon sa mga talatang yan, sa 14 at 15, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Ang itinuro sa atin ng mga apostol, sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4, talatang 31 hanggang 32, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Nakita niyo yon, talata na yon? Yung huli, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So anong sinasabi diyan? Alisin, bitawan, no? Tanggalin ang lahat ng ito sa ating isipan, sa ating puso, no? Nung misa nagbiro, wala si Ate Yoli, sabi nga gano'n. Ano ba itinatanim doon sa farm mo? Sabi ko, Ate Yoli, lahat pwedeng itanim. Hindi lang pwedeng itanim ang sama ng loob. Pwede lahat itanim doon. Huwag ka lang magtatanim ng sama ng loob. Kaya huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Ng pait, galit, no? Puot, no? Doon sa farm ninyo, pwede nyo lahat itanim yan. Huwag lang yung galit, puot, sama ng loob. Kasi sinabi ni Pablo sa Kolosas, Kabanatang 3, talatang 13, sabing ganon, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So, hindi lang doon sa mga ebanghelyo itinuro yan, kundi maging ng mga apostol, no? Sa pang-apat nating bahagi ng punto na ating pinag-aaralan, sabing ganon, talatang 13, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Pinamagatan natin yung panganganlong, no? Ano yung panganganlong? Ang panalangin ito ay nagpapahayag ng ating pangangailangan sa Diyos upang maiwasan ang tukso, mapanatili tayong ligtas mula sa kasamaan. Ngunit, paano natin ito maisa sa buhay? No? Panganganlong, kaya pinamagatan ko itong panganganlong kasi ang Diyos lang naman ang maaaring magprotekta sa atin. No? Meron tayong kaaway dito sa sinabi niya, di ba? Ang masama. Sino ba yung masama na tinutukoy diyan? Yung iba nagsasabi na ito ay tumutukoy sa masasamang bagay sa sanlibutan. Pero paano nagkaroon ng masasamang bagay sa sanlibutan? Di ba? Kung walang masama. Ang masama na tinutukoy dito ay ang dyablo. Walang iba kundi ang dyablo, no? Kaya, kinakailangan nating manganlong. Di ba, sinasabi sa Lumang Tipan, ang Diyos ang aking tanggulan, ang Diyos ang aking malakas, ang aking bato. Di ba? Ang ibig sabihin nun, ikaw ay nanganganlong, ikaw ay
nagpapasailalim ng proteksyon ng Diyos. No? Kaya lumalapit ka sa Diyos, Panginoon, iligtas mo ako. Ganun ba tayo mag-pray? Pagka meron nang lumalapit sa tukso, nagpe-pray ba tayo? Kahit, although ito sinasabi na pag nag-pray tayo, doon tayo sa kwarto, doon tayo sa silid, nagsasara tayo. Paano pag nasa sasakyan ka? Andiyan na, nakikita mo na yung tukso. Di ba? Paano gagawin mo? Hindi ka pwede magpunta ng kwarto. Wala ka sa kwarto, di ba? Siguro, masasabi natin dyan, bago ka lumabas ng bahay, talagang mag-pray ka maigi. Isa-isahin mo na yan. Lord, yung sasakyan ko, yung jeep, baka meron diyang mga labit, kung sa tabi. Pag-pray mo na yon, di ba? Bakit kayo tumatawa? Paano pag nasa jeep na kayo, nangalabit sa inyo, paano gagawin nyo na ninyo yan? Di ba? Kaya, ipag-pray nyo na, di ba? Na walang mangangalabit sa inyo dyan. Depende sa pagkalabit, di ba? Pag dito kalabit, tapos gumanyan, paano gagawin mo? Gumanyan, kilalabit ka. Maganda ka na nang ibibigay mo, di ba? Meron kang biskwit dyan, abutan mo. Pag yung ibang kalabit, kinakailangan siguro may pantusok ka. Di ba? Kaya pag-pray niya na lahat yan, no? Na ilayo kayo sa tukso. Sabing ganon. Sinasabi ba ng talata na ang Diyos ang nanunukso? Yung ba sinasabi ng talata? Tinutukso ako ng Diyos. Di ba sinabi na yan ni Santiago sa Kabanatang 1, talatang 3, huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. So, ipinapahintulot lang ng Diyos ang pagsubok. Sinusubok lang tayo ng Diyos. Pero hindi tayo tinutukso. Kaya sabi ni Pablo sa unang Korinto 10:13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipinahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi, kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. So, iba yung tukso, iba yung pagsubok. Di ba? So, yung tinutukoy dito na tukso ay yung pagsubok na dumarating sa atin. At siguro, kung sabihin niyo, paano yun? Nangyari na yun, yung mga tukso na yun. So, ipinahihintulot lang ng Diyos. Di ba? Si Job, di ba? Pinahirapan siya ng dyablo. Pero, pinahintulot lang ng Diyos. Pero hindi mismo ang Diyos ang gumawa sa kanya, di ba? Kaya, ating ipanalangin ng mga bagay na yan, no? At siyempre, ang instruction sa atin ni Apostol Pedro sa unang Pedro 5:8, sabing ganon, magpakatino kayo. Bakit ganon? Magbantay kayo. Ang translation, magpakatino. Di ba? Yan na sabihin natin sa katabi natin. Brad, magpakatino ka. No? Kalabitin mo yung katabi mo. Brad, sis, magpakatino ka. Magbantay ka. Bakit? Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa.
Kalabitin mo, baka natutulog na, Brad, sis. Magpakatino ka. Sa Efeso, Kabanatang 6, tinuruan tayo para gumamit ng baluti ng Diyos. Ano ang gagawin natin pagka tinutukso na tayo? No? Sabing ganon, ang mga instruction natin manalangin, tumakbo palayo sa tukso, gamitin ang salita ng Diyos bilang sandata, maging matatag sa pananampalataya. Ano daw ang gagawin? Sabi ni Santiago sa Kabanatang 4, talatang 7. Kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Ano kaya sa palagay ninyo yan? Yung lalabanan ng dyablo, hindi mo naman nakikita ang dyablo. Di ba? Sabing ganon. So, yung unang salita, pasakop. Pasakop muna kayo sa Diyos. Oh. Hindi mo malalabanan ng dyablo eh. Malalabanan mo ba yon? Hindi mo naman nakikita, di ba? So, dapat nagpapasakop ka muna sa Diyos. Paano ka nagpapasakop sa Diyos? Kinalimutan mo manalangin, kinalimutan mo magbasa ng Bible. Ha? Babalik ka ulit doon sa mga dati mong gawi, no? Na dapat sana iniwasan mo na, nilayuan mo na, bumabalik ka pa rin doon, di ba? Kaya, lahat yon sabi ng mga binasa natin, ilayo nyo, alisin ninyo, no? Labanan ninyo, no? Bakit natin lalabanan yun? Kasi meron ka ng banal na espiritu, sabi, di ba? At hindi kayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, di ba? Kaya meron kayong lakas para labanan at lumayo sa mga ito. At, syempre, ang dadalhin lang naman sa inyo ng dyablo, tukso. Tutuksuin kayo. At gumagamit din siya, syempre, ng mga alagad niya. Kaya, huwag kayong nanunukso. Di ba? Kasi hindi na kayo alagad ng dyablo. Yung tukso, para lang yan doon sa mga alagad ng dyablo. Di ba? Pero minsan, mahilig tayong manukso. Kaya paano kaya tukso ginagawa ninyo sa mga nakikipagtuksuhan pa tayo, no? Sabi sa awit, 121, talatang 7 hanggang 8, ingatan ka ng Panginoon at sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang inyong kaluluwa, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Ang tanong, anong tukso madalas mong kaharapin sa buhay mo ngayon? Paano mo ipinagkakatiwala sa Diyos? Meron bang mga tukso na dumadating? Bilang panghuli na ating sa puntos na ito ay pinamagatan natin itong pagpaparangal. Sa talatang 13, itong talatang 13, hindi ninyo mababasa dyan sa bagong tipan o ang Biblia. No? Sabi, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Hindi mababasa yan dyan kasi yan ay bagong salin. At ang salin na yan ay ang ginamit, hindi yung ginamit ng King James Version. Kaya itong talatang ito, ang bahaging ito ay hindi nyo mababasa sa ang Biblia. Nasa ang Biblia, yung lumang salin. Bakit naging bahagi yan ng King James Version? Kasi naniniwala sila na ang mga nagsalin na ito ay nakikita rin ito sa ibang teksto. No, 'di ba ang pinanghaguan ng Biblia ay galing sa iba't ibang mga teksto, no? At pinagkukumpara-kumpara nila 'yon. So itong ginamit dito sa ang Biblia
ay hindi yung ginamit doon sa ang Biblia o sa lumang salin ng King James Version. Pero dito, masasabi natin na ito ay ang tinatawag nating doxology o doxolohiya, no? Ang bahagi ito ng panalangin ng Panginoon na isang deklarasyon ng pagpapahayag ng pagpupuri sa Diyos. For thine is the kingdom, no? So, tayo ay naniniwala na ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat, no? Awit 103, talatang 11. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at naghahari sa lahat ng kanyang kaharian. So dito sa pagsamba natin, ay wag muna kayong tatayo pagkatapos ng pangangaral. Meron pa tayong doxology, no? Pero mamaya, si pastor ang magbibigay ng benediction sa inyo. Baka hindi nyo pa alam yung bahaging yun. Merong benediction. Ano yung benediction? Tinalakay na natin yan sa, sa prayer meeting dati, alam ko yun. Yung sinasabi ng pastor pagka matatapos na yung pangangaral, benediction. At pagkatapos, nagpe-pray kayo sandali at tatayo o minsan nakaupo, nagkakaroon pa tayo ng doxolohiya o doxology. Ito yon, itong bahaging ito ay doxology, no? Ito ay matatagpuan sa lumang tipan, no? Itong doxology sa mga Chronicles chapter 20. Pero dito sa talatang ito, sinabi dito yung for thine is the kingdom and the power. Ano yung power niya? Sabi ni Jeremias sa kabanatang 32, 17. Ang Panginoong Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na napakahirap sa iyo. So, pinapahayag yung kapangyarihan ng Diyos at kalwalhatian. Bilang mga Kristiyano, tunuruan tayo ng mga apostol sa unang Korinto, kabanatang 10, talatang 31, sabing ganon, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. At yung bahagi na forever ay lahat ng bagay lilipas, di ba? Kaya nga naniniwala tayo sa Diyos ay may forever. Dito walang forever. Sa Diyos lang ang may forever, no? Sa awit 145, talatang 3, sabing ganoon, ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian at nananatili sa lahat ng mga sading lahi ang iyong kapangyarihan. Bilang konklusyon, sabing ganoon, itinuturo ng Panginoon na ang panalangin ay mahalaga. Ito ay bahagi ng ating buhay, no? Kaya nga tayo tinuruan para sa ganon hindi tayo magaya at hindi rin tayo bumalik sa pagiging mga hintil, di ba? Para tayo lumakad sa kabanalan, no? Paano ka magiging banal kung ang panalangin mo parang kagaya ng ng mga Muslim, mga Hindu, at ng mga Buddhist, di ba? Hindi ka nakikipag-usap, hindi personal, no? Wala kang kaugnayan sa Panginoon.
baka ang ilan sa inyo nananalangin pa ng Abagi Noong Maria. Meron pa bang nananalangin sa inyo ng Abagi Noong Maria? No? Yung Abagi Noong Maria na yan ay hindi po panalangin. No? Hindi tayo nananalangin sa mga santo. No? Kasi ang inaasahan natin, ang tinuro sa atin ng Panginoon, ay ang Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya hindi nakakarating yung panalangin ng Abagi Noong Maria kasi wala naman sa pangalan ng Panginoong Jesus di ba? At yung pinanalanginan niya ay hindi naman yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, di ba? Hindi ka rin naman pwedeng ipanalangin ni Maria. Kasi binigyan ka na ng karapatan na manalangin. Pagkas pinapasa mo pa sa kanya. Ano bang klase yun? Bakit ganon? Diba? Binigyan ka na ng karapatan, di ba? O, di gamitin mo yung karapatan mo bilang anak. Diba? At naging anak ka dahil alam mo na may pagkukup-kup. Baka hindi natin alam yung doktrina na yon, yung adoption. Di ba? May doktrina kang adoption, may doktrina kang justification, may doktrina kang sanctification. Oh, ano na lang hinihintay mo? Glorification, di ba? So, gamitin natin 'yan sa araw-araw na pananalangin natin na tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos Anak para lumapit sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagtuturo at pangunguna ng Diyos Espiritu Santo. Sana naging malinaw sa atin ang mga talatang ito at sa ating pag-uwi ay ating ipapamuhay ang pananalangin sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama, sa hapon na ito, pinagpapasalamat po namin na kami bilang mga anak mo ay kinahabagan at sa trono ng biyaya kami po ay nakalalapit. At ang aming tanging pag-asa ay na kay Kristo Jesus lamang pagkat siya lamang ang gumawa ng paraan upang kami ay makalapit sa iyo. Kaya sa hapon na ito, aming pinagpapasalamat, aming pinagpupuri ang iyong mga salita at patuloy po na ang aming dalangin, ikaw ang maitaas namin sa araw-araw na aming pamumuhay, lalong-lalo na sa aming pagharap sa buhay namin na may iba't iba kaming mga gawain, Panginoon. Dalangin namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen.